Maaari nang maituring bilang upper middle income country ang Pilipinas sa susunod na taon ayon sa NEDA. Pero sabi po ng isang grupo, hindi niyan sinasalamin ang tunay na kinikita ng maraming Pilipino base sa kanilang pag-aaral. Akala ng karamihan kapag middle class ka sa Pilipinas, nakaangat ka na. Hindi ka mayaman, pero hindi ka rin mahirap. Kaya dapat okay ka na. Pero hindi yun ang buong kwento. Dahil sa likod ng ideyang sakto lang, may isang tahimik na katotohanan na hindi masyadong napapansin. Isang sitwasyon kung saan parang umaangat ka pero hindi ka talaga makalayo. At kapag naintindihan mo ito, maiiba ang tingin mo sa salitang middle class. Sa Pilipinas, ang middle class ang madalas ituring na stable. Sila yung may trabaho, may konting ipon, nakakapag-aral ng anak at minsan nakakapag-travel kahit papaano. Sila yung hindi masyadong nagbibigyan ng tulong dahil hindi naman daw sila naghihirap pero hindi rin sapat ang kanilang yaman para maging tunay na malaya. At dito nagsisimula ang unang problema. Kasi ang middle class, sila yung nasa gitna. Pero hindi ibig sabihin nun, balanse ang buhay nila. Madalas, sila ang pinaka-naiipit. Hindi sila priority ng gobyerno. Dahil ang focus ay sa pinakamahirap, hindi rin sila may access sa kapangyarihan o koneksyon tulad ng mayayaman. At sa huli, sila ang nagdadala ng bigat na halos walang nakakapansin. Una, pag-usapan natin ang isang bagay na mukhang normal pero may malalim na epekto. Ang ilusyon ng pagiging okay na kapag may trabaho ka, sumasahod ka ng sapat para mabuhay, nakakabayad ka ng bills. Madalas iniisip natin na nasa tamang direksyon tayo. Pero isipin mo ito, ilang taon ka nang nagtatrabaho at kaano na ba kalaki ang tunay mong ipon? Kung biglang mawalan ka ng trabaho bukas, ilang buwan ka ba tatagal? At dito mo makikita ang isang tahimik na katotohanan. Maraming middle class ang isang emergency lang, lugmok agad, isang hospital bill, isang aksidente, isang pagkawala ng income. Biglang mabubura ang lahat ng pinaghirapan. Hindi dahil mali ang ginawa nila, kundi dahil ang sistema mismo. Hindi talaga disenyo para magbigay ng tunay na seguridad sa gitna. Pero dito nagiging mas seryoso ang problema dahil habang iniisip mong paangat ka, may mga bagay na patuloy na humihila pababa sa iyo. Isa na dito ang tinatawag na lifestyle trap. Habang tumataas ang kita mo, tumataas din ang gastusin mo. Mas magandang bahay, mas maayos sa sasakyan, mas magarang paaralan para sa anak, mas komportableng buhay. At sa unang tingin, parang reward ito sa pagsisikap. Pero sa totoo lang, unti-unti kang nakakadena. Dahil habang tumataas ang standard mo, mas nagiging dependent ka sa tuloy-tuloy na income. Hindi ka pwedeng huminto, hindi ka pwedeng magpahinga, hindi ka pwedeng magkamali. At dito pumapasok ang isang tahimik na tanong. Kung hindi ka pwedeng huminto, malaya ka pa ba talaga? At ito ang hindi napapansin ng karamihan. Ang middle class sa Pilipinas ang isa sa pinaka-heavily burdened pagdating sa obligasyon. Sila ang nagbabayad ng buwis, sila ang nagbabayad ng tuition, sila ang tumutulong sa extended family, sila ang inaasahan kapag may emergency. Isang tipikal na sitwasyon. May kapatid na walang trabaho, may magulang na umaasa, may kamag-anak na humihingi ng tulong. At dahil kaya mo naman, ikaw ang sasalo. Hindi ito reklamo, ito ay nagiging kultura na. Pero kapag pinagsama-sama mo, nagiging isang cycle ito na mahirap takasan. Dahil kahit gusto mong mag-ipon, mag-invest o magplano para sa sarili mong future, laging may hahatak sa iyo, pabalik sa kasalukuyan. At sa ganitong paraan, ang middle class ay nananatiling middle class. Ngayon, tignan natin ang mas malalim na layer, ang sistema mismo. Sa Pilipinas, maraming oportunidad, pero hindi pantay ang access dito. Kung may koneksyon ka, mas mabilis kang aangat. Kung may kapital ka, mas madali kang kikita. Kung may safety net ka, mas kaya mong mag-risk. Pero kung middle class ka, madalas wala ka sa mga iyon. Kaya ang galaw mo, laging kalkulado. Hindi ka basta pwedeng sumubok ng negosyo. Hindi ka basta pwedeng mag-resign para maghanap ng passion. Hindi ka basta pwedeng mag-fail. Dahil ang kapalit, masyadong mabigat. At dito mo makikita ang isang ironic na katotohanan.
Ang middle class ang pinaka-motivated umangat, pero sila rin ang pinaka-constrained gumalaw. At habang tumatagal, may isa pang nangyayari na halos hindi napapansin. Ang pagod na hindi pisikal, tinatawag na mental fatigue. Hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil sa constant pressure na kailangan mong maging okay. Kailangan mong magbukang stable. Kailangan mong panindigan ang image na nakakasurvive ka. Kahit sa loob-loob mo, ramdam mo na hindi ganun kasigurado ang lahat. Hindi ka pwede mag-breakdown. Hindi ka pwede magsabi na nahihirapan ka. Dahil sa mata ng iba, ikaw yung mas okay. At dito nagiging tahimik ang struggle. Walang ingay, walang reklamo, pero tuloy-tuloy ang bigat. Ngayon, pagdugtong-dugtungin natin ang lahat, may ilusyon ng stability, may lifestyle trap, may family obligations, may systemic limitations, at may silent mental pressure. Kapag pinagsama mo ang lahat ng ito, makikita mo ang isang pattern. Hindi ito simpleng personal problem, but isa itong structure. Isang sistema kung saan ang middle class ay patuloy na gumagalaw pero hindi makalayo. Parang tumatakbo ka sa treadmill. Pagod ka, gumagalaw ka, pero nasa parehong lugar ka pa rin. At dito nagiging mas malinaw ang dark truth. Hindi dahil kulang ang sipag, hindi dahil mali ang diskarte, kundi dahil may invisible force na patuloy na naglilimita sa galaw. Hindi ito conspiracy, hindi ito dramatic na sabuatan. Ito ay simpleng resulta ng kung paano nakaayos ang ekonomiya, kultura at expectations ng lipunan. At dahil subtle ito, hindi ito madaling makita. Pero may isa pang layer na mas tahimik, ang pag-asa. Dahil kahit ganito ang sitwasyon, patuloy pa rin nagsusumikap ang middle class. Nagpapaaral ang anak, nagbabayad ng utang, nag-iipon kahit konti. Umaasa na balang araw may magbabago. At sa isang banda, yun ang pinaka hindi napapansin, ang resilience. Pero sa kabilang banda, ito rin ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang cycle. Dahil kahit mahirap, kinakaya. At dahil kinakaya, hindi napipilitang magbago ang sistema. Hindi ibig sabihin nito na walang paraan. Hindi ibig sabihin nito na hopeless ang sitwasyon. Pero ang unang hakbang ay ang makita ang katotohanan. Hindi lahat ng okay ay stable. Hindi lahat ng umaangat ay malaya. At hindi lahat ng middle ay balance. Sa huli, ang pagiging middle class sa Pilipinas ay parang isang tahimik na kontrata. Magtrabaho ka, magtiis ka, mag-adjust ka. At kapalit nun, isang buhay na sapat lang para hindi ka bumagsak ka, pero hindi rin sapat para tuluyang makalaya. At ang tanong ngayon, kung ang goal mo ay hindi lang mabuhay, kundi maging tunay na malaya, sapat na ba ang pagiging okay lang?